Sa Nueva Ecija, 1,500 tricycle driver sa lungsod ng Cabanatuan ang sumailalim sa isang linggong emergency response training. Ito ay bilang pagtugon sa panawagan ng lokal na pamahalaan ng Cabanatuan City at ng City Disaster Risk Reduction Management Council na lahat ng mga mamamayan ay magkaroon ng kaalaman sa pagtulong sa kapwa sa gitna ng kalamidad. Kabilang sa mga itinuro sa mga driver ay ang first aid at basic life support upang makatulong sakaling may mga maaaksidente sa lansangan at kung papaano makakatulong pagdating ng iba't ibang kalamidad gaya ng lindol o mga pagbaha. So ito pong ginagawa natin ngayon ay ang TODA Rescue. Inilahad po namin sa mga tricycle drivers ng aming mga programa tulad ng pagtuturo ng mga first aid, mga BLS kasi sila po yung mga unang nakakita kapag mayroong aksidente dito sa ating lungsod. Kung paano makakaiwas tayo sa pagbaha, kung paano natin mapaghahandaan ng sunog, ang lindol. Ito ang kauna-unahang rescue training na isinagawa sa Region 3 na nilahukan ng mga tricycle driver. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction Management Office, sa mahigit 17,000 rehistradong tricycle drivers, nasa 1,500 ang sumailalim sa naturang training. Malaking bagay din to itong maitutulong namin sa pamilya namin, mai-share namin. Dahil sa totoo lang, ang alam na namin, mabasada, pero sa seminar na to, malaki natutunan namin. At yung aming mga kasabahan na miyembro. Bagamat 700 lamang ang nakakompleto sa nasabing training, ito ay inaasahang magiging simula ng serye ng mga pagsasanay. Kaugnay ng ginagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya, isang mobile application ang inilunsad ng Office of the Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito ang Batingaw App. Layunin nito na maihanda ang publiko sa panahon ng kalamidad. Sa pamamagitan ng Batingaw application, mas mapapabilis ang pagmonitor ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad tulad ng bagyo, lindol, mga pagbaha, sunog at iba pa. Bukod dito, maaari rin na makapagbigay ng impormasyon ang isang user sa pamamagitan ng pagpo-post ng mga larawan o di kaya ay pagbibigay ng comments o status upang mabilis na makaresponde ang mga ahensya ng gobyerno sa mga lugar na nangangailangan ng tulong. Makikita rin dito ang iba't ibang safety features tulad ng safety tips. Mayroon din itong map locator na magtuturo sa kinaroroonan ng pinakamalapit na evacuation centers, mga ospital at iba pang ahensya na makatutulong sa tuwing may sakuna. Nakasaad din dito ang mga emergency contact numbers tulad ng Philippine National Police, MMDA, Meralco, Bureau of Fire Protection at maging mga rescue team ng mga local government units. Bukod sa siren button, mayroon din itong flashlight, internet radio, compass at iba pang features. Ngunit ayon kay NDRRMC Executive Director Undersecretary Alexander Pama, sa ngayon ay available pa lamang ang application sa mga lugar na mayroong internet connection. Ang main target muna natin initially ngayon, yung mga nandito sa Metro Manila o kahit sa ibang lugar. Ibig sabihin yan, since cellphone ang hawak, hindi naman kailangan yung tao mismo na nandun. Kung mawawalan siya ng signal, hindi niya ma-access yung, not signal, internet connection, na hindi niya ma-access yung signal. Kung alam niya yung capability ng Batingaw, sigurado may kaibigan naman to. This is to steer awareness and educate our people para malaman kung anong gagawin. Kunyari may bagyo, may tsunami. Ang Batingaw app ay maaaring ma-download gamit ang Google Play Store para sa mga Android users at Apple App Store naman para sa mga iPhone, iPad at Apple product users.